Noong gabing iyon, ang gabing iyon kung kailan tinawag akong kasambahay ng sarili kong anak sa sarili kong tahanan sa harap mismo ng kanilang mga mayayaman at makapangyarihang kamag-anak. Ang kahihiyang iyon, ang hiya na iyon, muntik na akong ikamatay. Sa loob ng maraming taon, ako ang naging ilaw ng tahanan. Ako ang nagbudget, naglinis, nag-ayos ng lahat, nag-abot ng bawat sentavo para sa kanilang mga pangarap, pati na sa kanilang malaking kasal. Pero para sa kanila, ako lang ay isang anino, isang kasambahay na walang pakialam. Hanggang sa dumating ang araw na minabuti nilang itapon ako na parang wala na akong silbi. Nag-iisa na lang ako sa aking tahanan, pero ang bawat hakbang ko ay may tinatagong lihim na yaman. Hindi nila alam. Hindi nila nakita ang mana na itinago ng aking yumaong asawa para sa akin. Higit sa ₱250,000 nakatago sa isang testamentong hindi nila kailanman nabasa. Ang matandang lola na akala nila ay inutil na, siya ang magiging mangangaso. Pinatalsik nila ako, pinatahimik. Pero ngayon, ibinabalik ko hindi lang ang aking tahanan. Ibinabalik ko ang aking dangal at ibibigay ko sa kanila ang isang aral na hindi nila makakalimutan. Isang aral na ikukwento nila sa kanilang mga apo. Kung kayo man ay nakaramdam na parang dayuhan sa sarili ninyong bahay, bigyan nyo ng like at share ang video na ito. At huwag kalimutang mag-comment sa baba. Saan kayo nanonood? Gusto kong marinig ang inyong mga kwento. Kabanata 1. Isang hindi inaasahang pagkikita sa pamilihan ng buhay. Ang amoy ng mga bulaklak na sampagita at ang bahid ng pritong isda ay karaniwang bumabati sa akin tuwing papasok ako sa palengke tuwing umaga. Ngunit ngayong araw, iba ang aking pakiramdam. Isang bigat ang gumuguhit sa aking dibdib, isang pangungulila na animoy sariwang sugat. Papunta ako sa pinakamalapit na palengke upang bumili ng mga kakailanganin para sa araw ng pag-alala ni Mang Nestor, ang aking yumaong asawa. 6 na taon na ang nakalilipas mula nang iwan niya ako, ngunit parang kahapon lamang. Habang binubuklat ko ang mga tumpok ng sariwang gulay, napansin ko ang isang figura sa di kalayuan. Isang lalaking nakatalikod, mamumukod-tangi ang pangangatawan, ang kanyang tindig ay pamilyar na pamilyar. Ang kanyang paraan ng pagpili ng mga prutas, ang bahagyang pagkakahilig ng kanyang ulo, hindi, imposibleng mangyari ito. Parang multo, bigla akong napahinto. Ang lalaking iyon, sa aking paningin, ay kamukhang-kamukha ni Mang Nestor. Ang aking puso ay nagsimulang kumabog ng malakas, tila nagnanais na lumundag palabas ng aking dibdib. Lumapit ako ng dahan-dahan. Bawat hakbang ay puno ng pag-aalinlangan at pag-asa. Habang papalapit ako, mas lalo kong nakukumpirma ang aking nakikita. Oo, siya nga. Ang kaparehong kulay ng buhok, ang kaparehong hubog ng kanyang likod. Ngunit, ano ang ginagawa niya rito? At bakit parang hindi niya ako napapansin? Tila may kakaiba, isang bagay na hindi karaniwan. Napansin ko ang mga prutas na kanyang hawak, mga pinagbabawal na prutas, kung sasabihin nating ganito. Hindi ito ang mga karaniwang kinakain ni Mang Nestor, ang mga hinahanap niya. Mayroon siyang kinukuhang mga durian. Dati, si Mang Nestor ay hindi mahilig sa amoy nito. Madalas pa nga siyang nagbibigay ng biro tungkol sa pagiging prinsipe ng amoy ng durian. Nestor? Mahina kong tawag, ang tinig ko'y nanginginig. Lumingon siya. Bumungad sa akin ang isang mukha na pamilyar, ngunit hindi lubos na siya. May mga bakas ng pagkalito, pagtataka, at pagtanggi? Pasensya na po, ginang. Hindi po ako si Nestor, sabi niya. Ang kanyang boses ay malalim at banayad, ngunit may kakaibang pag-aatubili. Ako po ay si Mang Carding, isang nagtitinda lamang ng mga prutas. Hindi maaari, bulong ko sa aking sarili. Ang tindig mo, ang iyong mga kilos, para kang siya. Ngumiti siya, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Marami pong nagkakamukha sa mundong ito, ginang. Siguro po ay napagkamalan niyo lang ako. Inilagay niya ang mga prutas na hawak sa kanyang basket. Ngunit habang pinagmamasdan ko siya,
May mga detalye akong napansin na tila hindi basta-basta mapagkakamalan. Sa kanyang kanang kamay, sa may ibabaw ng kanyang kilikili, ay may isang pilat. Isang mahabang pilat, halos hindi nakapansin-pansin, ngunit pamilyar. Tanda ko noong bata pa kami, nahulog siya sa puno ng mangga at nagkaroon ng ganoong sugat. At ang kanyang kaliwang kamay, may isang daliri, ang gitnang daliri, na tila putol sa dulo. Tanda ko pa rin kung paano niya ito nakuha, isang aksidente habang nagpuputol ng kawayan noon. Ang mga detalye na ito, ang mga maliliit na marka ng buhay, ay hindi maaaring maging isang pagkakapareho lamang. Ang pilat na iyan, sabi ko, ang aking tinig ay tila bumibigat. At ang iyong daliri, Nestor, ikaw nga yan. Umiling siya, ang kanyang tingin ay umiiwas. Ginang, sinabi ko na po, nagkakamali kayo, hindi po ako ang hinahanap ninyo. Nagsimula siyang lumayo, ang kanyang mga galaw ay tila nagmamadali. Napansin ko ang paraan ng kanyang paglalakad, ang bahagyang pagkaiskubang ng kanyang kaliwang balikat. Ito ay palatandaan ni Mang Nestor. Ang taong ito, si Mang Carding, ay nagsisinungaling. Hindi ko alam kung bakit, ngunit alam kong siya ang aking asawa. Ang mga hindi sinasadyang detalye, ang mga bakas ng panahon na nakaukit sa kanyang katawan, ay nagsasalita ng katotohanan na kanyang itinatanggi. Naiwan akong nakatayo roon, ang aking puso ay puno ng magkahalong pagkalito at isang kakaibang uri ng pananabik. Ang mga prutas na durian na dati bihirang makita sa aming hapagkainan dahil sa kanyang pag-ayaw ay naroon sa kanyang basket. Ang kaganapang ito sa gitna ng maingay na palengke, sa pagitan ng mga sigawan ng mga nagtitinda at ng mga mamimili, ay tila isang pribadong eksena lamang para sa aming dalawa. Isang hindi inaasahang pagtatagpo sa pamilihan ng buhay, kung saan ang mga anino ng nakaraan ay nagtatagpo sa kasalukuyan, nagdudulot ng mga tanong na kailangang masagot. Ang katotohanan ay naroon, nakatago sa likod ng mga salitang pagtanggi at sa mga bakas ng kanyang katawan. Ngunit paano ko ito mahuhukay? Paano ko siya haharapin ng tuluyan? Isang bagay ang tiyak, ang araw na ito ay hindi magtatapos sa basta-bastang paglimot. Ang muling pagkakita na ito, kahit papuno ng pagdududa, ay nagbukas ng isang pintuan na aking inakalang matagal nang nakasara. Ang pamilihan ng buhay, gaya ng dati, ay nagbigay sa akin ng isang aral na hindi ko malilimutan. Kabanata 2. Mga bakas ng isang nagtaksil. Ang aking puso ay nanatiling kumakabog ng malakas. Ang mga salita ng lalaking yon, "Pasensya na po, ginang. Hindi po ako si Nestor," ay bumabagabag sa akin. Ngunit ang mga pilat, ang kanyang mga kamay, hindi ito maaaring pagkakapareho lamang. May kung anong puwersa ang humihila sa akin upang maniwala, upang alamin ang katotohanan. Hindi ko kayang umalis na mayroon pang pagdududa. Ang alaala ni Mang Nestor, ang lalaking minahal ko ng higit pa sa aking sarili, ay hindi dapat malapastangan ng isang kasinungalingan. Dali-dali, habang papalayo siya, tumawag ako ng isang tricycle. "Kuya, sundan niyo po yung lalaking nakapula na daladala ang basket ng prutas," sabi ko. Ang aking tinig ay nanginginig pa rin. "Huwag po ninyong bibigyan ng malayo, pero huwag din po masyadong malapit." Nagpatuloy kami sa paghabol, ang tricycle ay sumusunod sa bawat liko ng lalaki. Ang init ng araw ay dumadampi sa aking balat, ngunit hindi ko ito alintana. Ang tanging nasa isip ko ay ang lalaking iyon, ang lalaking nagpapanggap na si Mang Carding, ngunit sa aking puso ay naniniwala akong si Mang Nestor pa rin. Bawat kilos niya, bawat galaw, ay tila nagpapatunay sa aking hinala. Ang paraan ng kanyang pagyuko, ang bahagyang pagkapilay sa kanyang paglakad, lahat ay pamilyar. Sa wakas, huminto siya sa isang masikip at tila lumang bahagi ng bayan. Ito ay hindi ang lugar kung saan kami ni Mang Nestor namuhay. Ito ay isang lugar na mas mukhang para sa mga manggagawa, mga bahay na magkakatabi, maliliit at may bahid ng kahirapan. Napansin ko ang pagpasok niya sa isang mas maliit na gusali, tila isang paupahan. Ang paligid ay hindi kaaya-aya, malayo sa aming dating tahimik at maayos na pamumuhay.
Dito na lang po ako, kuya. Sabi ko sa driver ng tricycle. Binigyan ko siya ng ilang pirasong pera, higit pa sa dapat na bayad. Salamat po. Pumasok ako sa gusali, nagpapanggap na naghahanap ng isang kaibigan. Ang amoy ay hindi maganda, pinaghalong luma, usok, at kung ano pa mang hindi kaaya-aya. Dahan-dahan akong naglakad sa pasilyo, pinakikinggan ang mga tunog. At doon, sa isang pintuan sa dulo, narinig ko ang kanyang tinig. Ngunit hindi lang siya ang nandoon. May kasama siyang, binuksan ko ng bahagya ang pinto, sapat lamang upang masilip. Ang aking hininga ay biglang tumigil. Nakita ko ang lalaking iyon, ang aking Mang Carding, nakaupo sa isang maliit na mesa. Ngunit hindi siya nag-iisa. Sa kanyang tabi ay isang babae, mas bata kaysa sa akin at dalawang bata. Ang mga bata, isang lalaki at isang babae ay nakatingin sa kanya. At ang pinakamalala, ang mga bata ay tumatawag sa kanya. "Lolo! Lolo!" sigaw ng batang babae, sabay yakap sa kanyang binti. Ang lalaki, si Mang Carding, si Nestor, ay yumukod at hinalikan ng bata sa noo. Ang kanyang ngiti, hindi ko akalain na makakakita pa ako ng ganong klaseng ngiti mula sa kanya. Isang ngiti na puno ng pagmamahal, ng kagalakan. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa tuwa habang kinakausap niya ang mga bata. Ang babae naman ay nakatingin sa kanya ng may paghanga, tila siya ang sentro ng kanyang mundo. Isang malamig na bagay ang gumapang sa aking likod. Ang babaeng iyon, ang mga bata, sila ay pamilya niya. Isang pamilya na hindi ko kilala. Isang pamilya na nabuo nang ako'y iniwan. Naramdaman ko ang pagbigat ng aking dibdib, ang paghilab ng aking sikmura. Hindi ako makahinga. Ito ba ang katotohanan? Ang aking Mang Nestor, ang lalaking pinangakuan akong sasamahan habang buhay, ay narito, may ibang pamilya, may ibang buhay. Ang taong iniyakan ko, ang taong patuloy kong inaalala, ang taong pinaghandaan ko ng pag-alala, ay buhay. At hindi lang siya buhay, nabuhay siya ng may ibang kasiyahan, ibang pagmamahal. Ang mga tinipid ko, ang mga sakripisyo ko, ang lahat ng aking pag-iisa. Para saan? Para sa isang lalaking nagpanggap na patay upang magtayo ng panibagong buhay? Hindi ko na napigilan. Napatakbo ako palabas ng gusali, ang mga luha ay bumubuhos na sa aking mga mata. Bumalik ako sa kalsada, nakakita ng isa pang tricycle. "Dadalhin mo ako sa pinakamalapit na simbahan," sabi ko, ang aking tinig ay halos hindi marinig. Habang papalayo ang tricycle, hindi ko mapigilan ang pagtanaw sa maliit na gusaling iyon. Ang mga tawa ng mga bata, ang masayang mukha ng aking asawa o dating asawa ay nananatili sa aking isipan. Ang mga bakas ng isang nagtaksil. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko ngayon. Ang mundo ko ay biglang nagiba. Ang lahat ng aking pinaniniwalaan, ang lahat ng aking pinagsaluhang alaala, ay tila naging isang malaking kasinungalingan. Ang aking pagpunta sa palengke para sa mga gamit sa pag-alala ay nauwi sa isang katotohanang mas masakit pa kaysa sa kamatayan. Nakakita ako ng patunay na ang aking asawa ay nabubuhay, ngunit hindi para sa akin. Ang puso ko ay puno ng sakit, ng pangungulila at ng isang napakalaking pagtataksil. Kabanata 3, ang tunay na mukha. Pera o pag-ibig? Pagdating ko sa bahay, parang may sariling isip ang aking mga paa. Dumaan ako sa kwarto ni Mang Nestor, ang silid na matagal ko nang hindi napapasok. Ang mga gamit niya ay naroon pa rin, nakatago na parang mga alaala na ayaw kong magalaw. Ngunit ngayon, kailangan kong gawin, kailangan kong hanapin ang katotohanan. Naupo ako sa harap ng lumang bakal na kabinet, ang aming dating safe. Binuksan ko ito, ang tunog ng pagbukas nito ay tila isang malalim na buntong hininga ng nakaraan. Ang mga papeles dito, mga lumang litrato, mga liham. Pinagmasdan ko ang mga ito, ang mga bakas ng aming buhay. Kinuha ko ang isang litrato namin ni Mang Nestor noong kami ay bata pa, puno ng pangarap at pag-asa. Ang kanyang ngiti noon, malinis, tulusok sa mata. Pagkatapos, inilabas ko ang isang litrato na palihim kong kinuha mula sa aking wallet. Ang litrato ng lalaking iyon sa Long Bien. Ang Mang Carding. Nagkatabi ko ang dalawang litrato.
Dito, sa gitna ng katahimikan ng aming tahanan, ang mga detalye ay nagsimulang lumitaw. Ang buhok, pareho. Ang hugis ng mukha, pareho. Ang mga mata, ang pagiging malalim at tila may tinatagong kwento. Ngunit ang pinakapinagtuunan ko ng pansin ay ang mga maliliit na bagay. Ang pilat sa kanang kamay na halos hindi na makita sa litrato ni Mang Nestor, ngunit naroon pa rin. Ang bahagyang pagkukulubot ng kanyang kilay kapag siya ay nag-iisip. At ang kanyang kaliwang kamay, oo, ang gitnang daliri ay putol sa dulo. Kahit pa sa litratong ito ay hindi ito masyadong kapansin-pansin. Hindi na ako nag-alinlangan. Ang lalaking iyon ay si Mang Nestor. Ang aking asawa. Ang lalaking aking hinagpisang, iniyakan at inalala ng 6 na taon. Buhay siya. At hindi lang siya buhay, mayroon siyang bagong buhay. Isang pamilya na hindi ko alam. Ang mga urn na nakalagay sa puntod, ang mga dasal, ang mga pag-aalala, lahat iyon ay isang malaking kasinungalingan. Ang mga abo sa loob ng urn ay hindi kay Mang Nestor. Sino ang taong iyon? Isang estranghero? Isang kaibigan na namatay? Hindi ko alam. Ngunit ang alam ko, si Mang Nestor ay hindi namatay. Ang bigat sa aking dibdib ay hindi na pangungulila. Ito na ay galit. Galit sa panlilinlang. Galit sa pagtataksil. Kung bakit niya ito ginawa? Bakit niya ako iniwan sa kawalan habang siya ay namumuhay ng maligaya sa iba? Habang pinagmasdan ko ang mga litrato, bigla akong nakaramdam ng isang malamig na pagkilala. Ang aming dating negosyo, ang mga pinaghirapan namin ni Mang Nestor, ang mga pera, ang mga ari-arian. Noong mga panahong iyon, may mga usap-usapan tungkol sa mga nawawalang pera, mga transaksyon na hindi malinaw. Noon, isinantabi ko iyon. Akala ko ay gawa-gawa lamang ng mga naiinggit. Ngayon, parang may nagbukas na mata sa aking isipan. Ang mga pagdududa ko noon, ang mga hindi pagkakaintindihan sa pananalapi, ang biglaang pagkamatay ni Mang Nestor, lahat ay tila nagkakaugnay. Siya ba ang may kagagawan ng lahat ng ito? Ginawa niya ba ang lahat ng ito para lamang sa pera? Para makapagsimula ng panibagong buhay kasama ang babae at mga bata na iyon? Ang mga salitang iyon ng lalaki sa palengke, "Ako po ay si Mang Carding, isang nagtitinda lamang ng mga prutas," ay tila isang napakalaking biro. Isang biro na nagbabayad ako ng malaki. Isang biro na hindi na dapat ako naghahanap sa kanya dahil mayroon na siyang ibang pamilya. Napaupo ako sa sahig, ang mga litrato ay nakakalat sa aking paanan. Ang katotohanan ay masakit. Masakit kaysa sa pagkawala. Ang pag-ibig na akala ko ay totoo, ang pangakong habambuhay, ay tila isang laro lamang para sa kanya. Ang pera. Ito na ba ang naging dahilan? Ang paghahangad ng mas marami? O ang pagnanais na makatakas sa isang bagay? Naalala ko ang kanyang mga huling sinabi sa akin bago siya maglaho. Mga pangkalahatang salita, mga pangako ng pagbabalik. Ngayon, alam ko na, hindi siya naglaho. Nagtayo siya ng bagong buhay. Gamit ang aking tiwala, gamit ang aking mga pinaghirapan. Ang pagdududa ko ay napalitan na ng katiyakan. Ang lalaking iyon ay si Mang Nestor. Ang motibo? Ito ay hindi lamang simpleng pagtataksil. Ito ay panlilinlang na may malaking kapalit. Ang pera, ang mga ari-arian, ang kanyang bagong pamilya. Lahat ng ito ay tila nakadepende sa isang malaking kasinungalingan. Ang mga luha ay hindi na dumadaloy. Napalitan na ito ng isang matigas na determinasyon. Hindi ko nahahayaang yurakan pa ang aking pagkatao. Hindi ko nahahayaang paglaruan ang aking damdamin. Kung ang usapin ay pera, kung iyon ang nagtulak sa kanya upang gawin ang lahat ng ito, kung gayon, kailangan kong harapin ang katotohanan iyon. Kailangan kong malaman kung ano ang nangyari sa mga ari-arian namin. Kailangan kong malaman ang buong kwento. Ang mga alaala ko kay Mang Nestor ay tila nagbabago. Ang mapagmahal na asawa, ang maaasahang partner, ay biglang naging isang taong may lihim, isang taong nanloko. At ang pinakamasakit, ang kanyang bagong pamilya, sila ba ay kasabwat? O sila rin ay biktima ng kanyang mga kasinungalingan? Sa gitna ng mga lumang papeles at litrato, naintindihan ko,
Ang pag-ibig na akala ko ay para sa akin lamang ay tila naging isang panandaliang bagay lamang kumpara sa kapangyarihan ng pera. Ang aking mundo na akala ko ay natapos na noong siya ay namatay ay tila nagsisimula pa lamang. At ang simula na ito ay puno ng mga kasinungalingan, ng panloloko, at ng isang malaking tanong, gaano kalaki ang naging papel ng pera sa lahat ng ito. Kabanata 4. Ang pagtatapat ng anak. Pagkabukas ng kabinet, matapos kong matiyak ang lahat ng aking mga natuklasan, isang bagay ang malinaw sa akin. Kailangan kong makausap si Miguel, ang aking nag-iisang anak, ang kanyang ama. Ang aking asawa ay buhay pa, at ang katotohanang iyon ay kailangang marinig mula mismo sa kanya. Tinawagan ko si Miguel. Ang kanyang tinig sa telepono ay tila normal, masigla pa nga. "Ma, anong meron? May kailangan po kayo?" tanong niya. "Miguel, umuwi ka muna ngayon din. May mahalaga tayong pag-uusapan," sabi ko. Sinusubukan kong panatilihin ang kalmado sa aking tinig, kahit na ang aking puso ay naninikip sa kaba at galit. Bumalik ako sa sala, ang mga litrato at dokumento ni Mang Nestor ay nakakalat pa rin sa mesa. Bumalik sa aking isipan ang mukha ng lalaki sa Longbien, ang lalaking iyon na kamukha ni Mang Nestor, ang kanyang mga anak, ang babaeng iyon, at ang aking anak, si Miguel, na kasama niya. Ang kanyang ngiti sa mga bata, hindi ko naisip noon. Ngunit ngayon, habang pinag-iisipan ko, parang may maliit na piraso na nagtutugma. Dumating si Miguel makalipas ang ilang sandali. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagtataka sa kalat ng mga gamit sa mesa. "Ma, ano po bang nangyari?" Umupo ako sa harap niya. Tinitigan ko siya ng diretso sa mga mata. "Miguel," simula ko, ang aking tinig ay seryoso. "Sino si Le?" Napansin ko ang bahagyang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Isang iglap ng pagkataranta na agad niyang tinakpan ng isang peke ng ngiti. "Le? Sino po iyon, ma?" Hindi ako sumuko. "At sino ang mga bata na kasama ni Mang Carding sa Longbien?" Ang kanyang paghinga ay tila bumilis. "Ma, hindi ko po alam ang sinasabi ninyo. Sino po ba si Mang Carding?" Natahimik ako. Tinitigan ko ulit ang litrato ni Mang Nestor, ang aking asawa, ang aking anak, ang kanyang ama. "Miguel," sabi ko ulit, mas mahinahon na ngunit may diin. "Ang lalaking iyon sa Longbien, ang nagtinda ng prutas. Siya ang tatay mo. Buhay pa ang tatay mo." Ang kanyang mukha ay namutla. Bumagsak ang kanyang mga balikat. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at pag-aalala. Hindi na niya nagawang magpanggap pa. Nagsimula siya, ang kanyang tinig ay nanginginig. Kailangan ko pong magpaliwanag." Naupo siya sa tabi ko. Ang mga kamay niya ay nakayuko. Tila hindi niya alam kung saan magsisimula. Sinabi niya na matagal na niyang alam na ang kanyang ama ay buhay pa, na ang kamatayan ni Mang Nestor ay isang plano lamang. "Ang tatay ko po," sabi niya, "ay hindi namatay. Nagplano po sila ni Le na magpanggap na patay siya. Sinabi niya na si Le ay ang babae na kasama niya, ang kanilang bagong pamilya. At ang mga bata, ang batang babae na tumawag sa kanya ng lolo, sila ang mga anak ni Le na tinuring na rin niyang anak ng tatay niya." "Bakit, Miguel?" tanong ko. Ang aking tinig ay halos bulong na. "Bakit nila gagawin iyon?" Sumagot siya, ang kanyang tinig ay puno ng paghihirap. "Natatakot po si tatay. Natatakot siyang makipaghiwalay sa inyo, ma. Dahil sa pera." Ang pera. Muli. Narinig ko na naman ang salitang iyon. "Nang mga panahong iyon," patuloy ni Miguel, "marami po tayong negosyo. Marami po tayong ari-arian. Sinabi ni tatay na kung makikipaghiwalay siya sa inyo, kailangan niyang hatiin lahat ng iyon. Ayaw niya. Ayaw niyang mawala ang mga iyon sa kanya. Kaya naisipan nilang magpanggap na patay na lang siya. Isang malaking kasinungalingan. Isang malaking panloloko." "At ikaw? Ikaw, anak?" tanong ko, hindi makapaniwala. "Alam mo ito? At tinulungan mo sila?" Yumuko siya lalo. "Opo, ma. Nung una, hindi ko po alam. Akala ko,
totoong may nangyari kay tatay. Pero nung nagkikita kami ni tatay ng palihim, noong una, nalaman ko ang lahat. Tinulungan ko po si tatay, ang pagbibigay ng mga tawag, ang pagpunta sa kanila. Alam niyo po, noong mga panahong sinasabi niyong nagtratrabaho kayo ng malayo, minsan ay dumadalaw ako sa kanila. Nandoon si tatay, kasama si Le at ang mga bata. Hindi ko na napigilan ang pagtulo ng aking mga luha. Hindi lamang dahil sa panloloko ng aking asawa, kundi pati na rin sa anak ko. Ang aking anak ay kasabwat sa kasinungalingan na ito. Bakit hindi mo sinabi sa akin, Miguel? Tanong ko, ang aking tinig ay puno ng sakit. Bakit hinayaan mong maniwala akong wala na ang tatay mo? Bakit hinayaan mong magdusa ako ng ganito? Natakot po ako, ma, sagot niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Natakot akong magalit kayo. Natakot akong masira ang pamilya natin. Sinabi ni tatay na kailangan natin ng kaunting panahon. Na kapag nakapagpatayo na sila ng sariling buhay, babalik siya. Pero hindi nangyari. Ang lahat ng iyon, ang pag-iisa ko, ang aking pangungulila, ang pag-aalala ko para sa kanya, lahat ay nagmula sa isang plano. Isang plano na ginawa upang hindi mahati ang pera. Isang plano na nagwasak sa aming pamilya. Ang mga bagay na ito, sabi ko, tinuturo ang mga dokumento. Ang pera, ang mga ari-arian, iyon ba ang lahat ng mahalaga sa kanya? Opo, ma, sagot ni Miguel, mahina. Para kay tatay, pera ang pinaka-importante noon. Ayaw niyang mawala ang mga pinaghirapan niya. At gusto niyang magkaroon ng bagong buhay. Isang buhay na hindi niya makukuha kung makikipaghiwalay siya sa inyo. Ang aking anak. Ang aking nag-iisang anak. Ang lalaking minahal ko nang higit pa sa aking buhay. Kasama sa kasinungalingan na ito, naisip ko ang kanyang mga kilos noon, ang mga pagbabago sa kanyang ugali, lahat ay may dahilan pala. Kaya pala, bulong ko, kaya pala hindi siya nagpakita, kahit na nung mga panahong may mga problema tayo, dahil may bago na siyang buhay. Tumango si Miguel. Opo, ma. At sile, mahal niya po sile. Ang mga salitang iyon ay parang maliliit na kutsilyo na tumutusok sa aking puso. Hindi lang pera, mahal na rin niya ang babaeng iyon. Ang aking anak ay nakaupo sa tabi ko, ang kanyang ama ay buhay pa. Ngunit wala na sa piling namin. At ang aking asawa, ang lalaking akala ko ay minahal ako, ay mas pinili ang pera at ang kanyang bagong pamilya. Ang sakit ay hindi na lamang pangungulila. Ito na ay isang malalim na pagkadismaya. Isang pagkadismaya sa aking asawa at maging sa aking anak na naging bahagi ng kasinungalingan na ito. Ang mga bakas ng kanyang ama, ang mga maliliit na detalye ay nagdala sa akin sa katotohanan. At ang katotohanan iyon na isiniwalat ng aking sariling anak ay mas masakit pa kaysa sa anumang akala ko. Ang kwento ng pera at ng pag-ibig na nawala ay nagsimula ng maging malinaw. Kabanata 10, ang teatrikal na paggawa ng patay at ang pagtatapat ng tunay na biktima. Pagkatapos ng pagtatapat ni Miguel, ang katahimikan sa aming sala ay tila mas mabigat pa kaysa dati. Ang bawat salita na lumabas sa bibig ng aking anak ay tila isang malaking bato na dumadagdag sa bigat ng aking dibdib. Tinitigan ko siya, ang aking mga mata ay puno ng hindi maipaliwanag na damdamin, pagkalito, sakit at isang uri ng determinasyon na hindi ko pa nararamdaman noon. Miguel, sabi ko, ang aking tinig ay mahina ngunit may diin. Tungkol sa alabok na nasa urn. Sino siya? Nagbuntong hininga si Miguel. Alam niyang hindi na siya makakatakas. Ma, simula niya, ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. Ang nasa urn, hindi po siya si tatay. Tila bumagsak ang mundo ko. Ang aking hinala, ang aking mga natuklasan, ay tila naging katotohanan. Hindi si tatay? Ulit ko, ang aking boses ay nanginginig. Kung gayon, sino siya? Nai-hire po siya, ma, sagot ni Miguel. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa sahig. May nakilala si tatay sa Maynila, isang palaboy. May binigay si tatay na pera sa kanya para umakto na siya si tatay, para siya ang mapagkalooban ng mga papeles ng kamatayan.
Ang salitang na-hire, ang salitang palaboy. Tila hindi ko maintindihan ang mga salitang iyon. Ang aking asawa, ang aking mahal na si Nestor ay hindi namatay. Ang mga tao ng pagluluksa ko ay nauwi lamang sa isang malaking panloloko. Isang palaboy ang nagkunwaring siya si Nestor. Nakakakilabot, bulong ko. Siya ba ay nagkunwaring namatay o nagkunwaring siya si tatay mo? Pareho po, ma, sagot ni Miguel. Ginawa niyang parang siya si tatay. Pinuntahan niya ang bahay natin dati noong panahong wala kayo at nagkunwari siyang siya ang aking tatay. Tapos, noong kinailangan na ang mga papeles para sa pagkuha ng insurance at para sa paglipat ng mga ari-arian, doon na po ginamit yung palaboy. Siya po ang tinawag na Nestor sa mga papeles na iyon at siya po ang naging bangkay. Ang pagtulong ni Miguel sa panlolokong ito ay lalo pang nagpabigat sa aking puso. Hindi lamang siya tumulong sa pagtatago ng katotohanan ng kanyang ama, kundi naging bahagi rin siya ng pagpapanggap na ito. At ang mga papeles na pinapirmahan mo sa akin, Miguel? Tanong ko, tumitingin sa mga dokumentong nasa mesa. Yung tungkol sa pagbibigay ng ari-arian? Napalunok si Miguel. Ang kanyang mukha ay lalong namutla. Ma, iyon po ang pinakamalaking kasalanan ko. Sinabi niya na ang mga dokumentong iyon ay hindi pala pagbibigay ng ari-arian o donation sa Filipino. Ito ay ang Deed of Absolute Sale, isang kasulatan na nagpapatunay ng pagbebenta ng mga ari-arian. At ang bumili, hindi, ang taong nagpapanggap na bumili ay ang kaibigan ni Nestor, si Le. Pinapirmahan po ako ni tatay na parang ibinebenta ko sa kanya ang lahat ng ating ari-arian, sabi ni Miguel. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. Sa mababang halaga para hindi masyadong halata. Ang pera po, binigay niya sa akin noong una para ipagkatiwala ko kay tatay. Maliit na halaga lang po para lang magmukhang totoo ang bentahan. Pero ang totoo po, ang lahat ng iyon ay plano ni tatay para makuha niya ang lahat ng ari-arian natin nang hindi na kailangang makipaghiwalay sa inyo at maghati. Isang pagnanakaw. Isang pandaraya na ginawa sa sarili niyang pamilya. Ang aking sariling anak, ang aking pag-asa, ay naging instrumento sa panlolokong ito. Pinapirmahan mo ako na ibenta ang lahat ng pinaghirapan natin. Ulit ko, ang aking tinig ay lumalamig. At ang pera na iyon ay, nandyan pa? Opo, ma, sagot ni Miguel. Nasa akin po ang malaking bahagi. Ang iba po, binigay ko kay tatay noon para sa mga gastusin niya doon sa Maynila. Sinabi niya po na pagkatapos ng lahat ng ito, tutulungan niya akong magpatayo ng sarili kong negosyo. Sinabi niya na para sa kinabukasan ko daw po. Ang kinabukasan ko. Ito ang naging kapalit ng aking pagtitiwala, ng aking pagmamahal. Ang aking anak na akala ko ay tapat sa akin, ay naging kasabwat ng kanyang ama. So, ang lahat ng ito, sabi ko, ang aking tinig ay napuno ng pait, ay dahil sa pera, dahil sa takot niyang mawala ang mga ari-arian niya. At ikaw, anak, ay naging bahagi ng kasinungalingan na ito. Tumango si Miguel, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Ma, patawarin niyo po ako. Hindi ko po alam kung paano ko ito sasabihin sa inyo. Natatakot po ako. Natatakot ako sa mga mangyayari, pero hindi ko na po kaya ang sikreto. Pinagmamasdan ko siya, ang aking anak, ang aking tanging anak. Nakikita ko ang paghihirap sa kanyang mukha, ang kanyang pagsisisi. Ngunit hindi nito mabubura ang katotohanan na siya ay naging bahagi ng panlulokong ito. Ibig sabihin, sabi ko, nag-iisip ng malakas. Ang lalaki sa Long Bien, ang sinasabi niyang tatay ng mga bata, siya ang palaboy, siya ang umakto bilang si Nestor. At ang tunay na Nestor, ang aking asawa, ay buhay pa at kasama ni Le, na siyang bumili ng lahat ng ating ari-arian sa pamamagitan mo. Opo, ma, sagot ni Miguel. Iyon po ang totoo. Napaupo ako. Ang aking isipan ay nagsimulang mag-ayos ng mga piraso ng puzzle. Ang lahat ay malinaw na ngayon. Ang kasinungalingan ay napakalaki. Ang aking asawa na akala ko ay pumanaw na,
ay buhay pa at nagtayo ng panibagong buhay gamit ang panloloko. At ang aking anak, ang aking pag-asa, ay naging kasangkapan sa pagwasak ng aming pamilya, ang pinakamalaking biktima. Kung si Nestor ay namatay at ako ay nabuhay sa pangungulila, ano pa ako ngayon? Isang ina na nalinlang ng sariling anak. Isang babae na napagnakawan ng kanyang kayamanan. Ang biktima na pinakamalaki sa lahat ng ito. Hindi lamang sa material na bagay, kundi pati na rin sa emosyon. Ang pagtitiwala, ang pag-ibig, ang pagmamahal, lahat ay nawala. Kailangan nating ayusin ito, Miguel. Sabi ko, ang aking tinig ay matatag na ngayon. Kailangan nating harapin ang lahat ng ito. Tumango si Miguel, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Opo, ma, gagawin ko po ang lahat para itama ang mga mali. Tinitigan ko ang mga dokumento, ang mga kasinungalingan, ang mga kasunduan na hindi ko naintindihan. Ang lahat ng ito ay naging dahilan upang maramdaman ko na ako ang pinakamalaking biktima sa buong kwentong ito. Ang kwento ng isang patay na asawa, isang anak na naging kasabwat, at isang ina na naiwang wasak ang buhay. Kabanata Arousing, ang pagbabagong anyo ng babaeng naitulak sa pader. Ang mga salita ni Miguel ay tila mga kidlat na tumatama sa aking pandinig, ngunit sa halip na patayin ako, binigyan ako ng kakaibang lakas. Ang katotohanang narinig ko, ang kasinungalingan, ang panloloko, ang paggamit sa akin at sa aking anak para sa kapakanan ng pera, ay hindi ako nagpatumba. Sa halip, ito ang nagtulak sa akin. Hindi ako magpapagapi. Hindi ako magpapabulok sa sakit at pagkadismaya. Napatitig ako sa mga dokumento sa mesa. Ang aking pangalan, ang pangalan ni Mang Nestor, ang pangalan ni Le, ang pangalan ni Miguel. Ang mga numero, ang mga halaga ng pera na ngayon ay mas maliwanag na sa akin. Ang mga ito ang naging dahilan ng lahat ng ito. Ang mga ito ang nagtulak sa aking asawa na magkunwaring patay. Ang mga ito ang nagtulak sa aking anak na maging kasabwat. At ang mga ito ang nagtulak sa akin na lumaban. Miguel, sabi ko, ang aking tinig ay matatag na ngayon, hindi na nanginginig. Kailangan nating ayusin ito. Kailangan nating bawiin ang lahat ng nawala sa atin. Tumango si Miguel, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa at determinasyon. Opo, ma, gagawin ko po ang lahat. Naiwan akong mag-isa sa sala matapos umalis si Miguel. Kailangan kong mag-isip. Kailangan kong kumilos, hindi ko na kayang maghintay pa. Unang hakbang, ang pera. Dumaan ako sa bangko, ang aking personal na ipon, ang aking pinaghirapan, ang pera na itinabi ko para sa aking pagtanda, para sa mga anak at apo na hindi ko pa man nakikilala. Walang duda, kailangan ko ang perang iyon. Gusto ko pong i-withdraw lahat, sabi ko sa teller. Ang halaga ay malaki. Sapat na upang makabili ng isang maliit na bahay dito sa Pilipinas kung sa ibang lugar marahil ay mas malaki pa. Isipin mo ang halaga niyan sa piso, libo-libo, milyon-milyon. Ngunit sa akin, ang halagang iyon ay simbolo ng aking pagpupunyagi, ang aking kalayaan. Habang binibilang ng teller ang mga pera, parang may iba pang nagsasalita sa aking isipan. Ang mga sinabi ni Miguel, ang pera, ang plano, ang pagpapanggap, ang lahat ng iyon ay naging isang malaking panloloko. Hindi ako papayag na sila ang manalo dito. Paglabas ko ng bangko, dala ang pera sa isang matibay na bag, nakaramdam ako ng kakaibang kapangyarihan. Hindi ito ang kapangyarihan ng pera mismo, kundi ang kapangyarihan ng pagpapasya. Ang kapangyarihan na kumilos. Sunod na hakbang, ang katotohanan. Kailangan ko ng ebidensya. Sa tulong ng ilang kakilala na may kaalaman sa mga ganitong bagay, nakakuha ako ng impormasyon tungkol sa isang pribadong investigador. Hindi ito madali. Ang ganitong klaseng serbisyo ay hindi mura. Ngunit naalala ko ang sinabi ni Miguel, ang mga sinabi ko sa sarili ko. Hindi ako susuko, hindi ako magpapagapi. Gusto kong malaman ang lahat, sabi ko sa investigador. Lahat ng tungkol kay Nestor, tungkol kay Le, tungkol sa mga ari-arian na nakuha nila. Ang katotohanan kung sino talaga ang nasa urn. Kailangan ko ng lahat ng ebidensya na makakakuha kayo.
dokumento, litrato, testimonya, lahat. Nagbigay ako ng paunang bayad mula sa aking ipon. Malaki rin yon, ngunit alam kong kinakailangan. Kailangan kong maging handa. Kailangan kong lumaban ng may sapat na armas. Habang naghihintay ako sa mga resulta, hindi ko mapigilan ang pag-iisip. Ang aking buhay ay biglang nagbago. Ang dating tahimik na buhay ng isang byuda ay napalitan ng isang madilim na kwento ng panloloko at pagtataksil. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, merong lumalabas sa akin. Isang tapang na hindi ko alam na taglay ko pala. Naalala ko ang aking kabataan, ang aking determinasyon, ang aking pagpupursige. Noon, lumalaban ako para sa aming pamilya, para sa kinabukasan namin ni Nestor. Ngayon, lumalaban ako para sa aking sarili, para sa aking dangal, para sa aking anak na sa kabila ng lahat ay nagtapat pa rin. Ang aking layunin ay malinaw. Hindi lamang para bawiin ang mga ari-arian na ninakaw mula sa akin, mas higit pa roon. Ang aking layunin ay upang ipaglaban ang aking karapatan. Upang ipakita na ang isang babae, kahit na nasa katandaan na, ay may lakas pa ring lumaban kapag siya ay itinulak sa pader. Ang paghihintay sa mga ebidensya ay mahirap. Bawat araw ay tila isang linggo. Ngunit bawat araw din, mas lalo kong nararamdaman ang pagbabago sa aking sarili. Ang dating malungkot at nag-iisa na babae ay nagiging isang mandirigma. Nakaupo ako sa aming sala, ang mga litrato ni Nestor ay nakikita ko pa rin. Ngunit hindi na sila nagdadala ng sakit. Nagdadala na sila ng isang uri ng pag-unawa. Unawa na ang taong minahal ko ay hindi pala ang taong akala ko. Ngunit ang babae na iniwan niya, iyon ay ako. At ako, hindi ako basta-bastang bibitaw. Ang aking mga plano ay hindi lamang para sa akin. Ito ay para rin kay Miguel. Kailangan niyang matuto. Kailangan niyang makita na ang pagtatapat, kahit na mahirap, ay mas mabuti kaysa sa kasinungalingan. Kailangan niyang makita na ang tunay na lakas ay hindi sa pera, kundi sa pagtayo sa katotohanan. Ang mga tao na lumipas ay hindi nagpapadala sa akin. Ang aking edad ay hindi hadlang. Sa katunayan, ito pa nga ang nagbibigay sa akin ng mas matibay na paninindigan. Alam ko na ang buhay. Alam ko na ang mga tao. At alam ko na ang halaga ng pagmamahal at pagtitiwala at ang sakit kapag ang mga iyon ay nawasak. Ang mga susunod na hakbang ay hindi magiging madali. Alam ko iyon. Ang isang legal na laban ay mahaba, magastos at puno ng kawalang katiyakan. Ngunit handa ako. Ang aking ipon, ang aking determinasyon, at ang mga ebidensyang aking makukuha, iyon ang aking mga sandata. Naisip ko ang mga kababayan kong Pilipina, lalo na ang mga nasa aking edad. Marami sa kanila ang dumaan sa mga pagsubok na katulad ko o mas malala pa. Kung ang kwento ko ay makapagbibigay sa kanila ng inspirasyon, ng lakas upang lumaban, kung gayon ang lahat ng ito ay magkakaroon ng mas malalim na kahulugan. Ang pagbabagong anyo na ito ay hindi lamang sa aking buhay. Ito ay pagbabagong anyo ng aking pagkatao. Mula sa isang malungkot na byuda, naging isang babaeng handang lumaban para sa kanyang karapatan. Ang laban para sa aking ari-arian ay laban na rin para sa aking dangal. At sa laban na ito, sisiguraduhin kong mananalo ako. Ang ina ay itinulak sa pader, ngunit ang ina na ito ay lalabas na mas malakas kaysa kailanman. Kabanata 7. Mga sandatang pangbatas at ang unang pagtutuos. Ang mga bakas ng ebidensya na nakalap ng pribadong investigador ay tila mga piraso ng isang masakit na puzzle. Mga audio recordings kung saan malinaw ang boses ni Miguel at maging ang babaeng tinatawag niyang asawa, si Lan, na umaamin sa kanilang mga ginawa. Mga bank statements na nagpapakita ng mga hindi pangkaraniwang transaksyon. At ang mga kopya ng mga pekeng dokumento, ang pinakamatinding ebidensya ng kanilang panloloko. Ang mga ito ang aking magiging sandata. Nakipagpulong ako sa aking abogado, si Ate Rezer Maria Santos. Kilala siya sa kanyang talas ng isip at katatagan sa pagtatanggol sa kanyang mga kliyente, lalo na sa mga kapwa natin kababaihan na nasa katandaan na. Ang kanyang opisina ay simple ngunit nagbibigay ng kapanatagan. Parang bahay na mismo ni Lola,
puno ng mga lumang larawan at mga sertipiko. Atty. Santos, simula ko, habang inilalatag ang lahat ng ebidensya sa kanyang mesa. Ito po ang lahat. Ang katotohanan sa likod ng pagpapanggap ng aking asawa, ang panloloko ng aking anak, at ang pagkawala ng aming mga ari-arian. Tiningnan niya ang bawat dokumento ng maingat. Ang kanyang mga mata ay hindi nagbabago, ngunit ramdam ko ang kanyang pag-unawa. Ginanghapag, sabi niya, gamit ang aking tunay na apelyido. Matatag ang mga ebidensyang ito. May lakas tayong isampa ang kaso. Pagkatapos ng aming usapan, nagkaroon kami ng plano. Kailangan pa ng isa pang ebidensya. Isang direktang pag-amin mula kina Miguel at Lan. Kailangan ko silang mapaupo sa isang sitwasyon kung saan hindi nila mapipigilan ang kanilang sarili na sabihin ang katotohanan. Muli, nagpasya akong imbitahin sila sa bahay, hindi sa aking tahanan. Ang aking dating tahanan na ngayon ay tila hindi na sa akin. Sa isang maliit na apartment na nirentahan ko, malayo sa mga alaala. Nagluto ako. Ang mga paboritong ulam ni Miguel, ang mga putahe na gusto nila noong una naming pagkikita. Gusto kong ipakita na ako pa rin ang ina na nagmamalasakit bago ko ilabas ang aking galit. Habang kumakain kami, pinilit kong maging kalmado. Pinagmasdan ko ang kanilang reaksyon. Si Miguel, nakayuko, tila may pasan na malaking kasalanan. Si Lan, nakangiti, ngunit ang kanyang mga mata ay tila may tinatagong pag-aalala. Miguel, sabi ko, ang aking tinig ay malambing. Kailan ka pa nagsimulang magtago ng sikreto sa iyong ina? Natigilan si Miguel. Tumingin siya sa akin, pagkatapos ay kay Lan. Si Lan naman ay tumingin sa kanya, tila nagbibigay ng senyales. Ngunit ramdam ko na hindi nila kayang itago ang kanilang mga kilos ng matagal. Nakuma, sabi ni Lan, ang kanyang tinig ay tila mapagbirong. Masyado naman pong seryoso si Miguel. Siguro po may nagawa lang siyang maliit na kalokohan, di ba Miguel? Ngumiti ako, isang ngiti na hindi umabot sa aking mga mata. Hindi naman kalokohan kung ang tinutukoy natin ay ang mga ari-arian natin, hindi ba Lan? Ang ating tahanan sa San Juan, ang lupa sa Tagaytay. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Lan. Tumingin siya kay Miguel, ang kanyang ngiti ay nawala. Si Miguel naman ay parang natatapilok sa kanyang kinakain. Ma, ano po bang sinasabi ninyo? Tanong ni Miguel, pilit na pinapakalma ang sarili. Ang sinasabi ko, Miguel, sabi ko, ang aking tinig ay nagsimulang tumigas. Ay ang tungkol sa mga plano ninyo. Plano ninyong kunin ang lahat. Plano ninyong itapon ako sa labas. Sa ilalim ng mesa, alam kong naka-on ang maliit na recorder na itinago ko. Isang maliit na aparato na nakatago sa aking bag, ngunit nagtatala ng bawat salita. Ito ang aking huling sandata. Ma, hindi po kami naninira. Sabi ni Lan, ang kanyang tinig ay nagsisimula ng magpakita ng galit. Kami po ang nakatira dito. Kami ang nag-aalaga sa inyo. At ang mga ari-arian na iyan, kay Miguel na po iyan. Kay Miguel, sabi ko, tumawa ng mahina. Ang mga ari-arian na nakuha ninyo sa pamamagitan ng panloloko? Ang mga ari-arian na napunta sa inyo dahil sa pekeng dokumento at kasinungalingan? Anong pinagsasabi niyo, Ma? Sigaw ni Miguel, ang kanyang tinig ay nanginginig na. Wala po kaming ginawang masama. Wala kayong ginawang masama? Tanong ko, ang aking tinig ay tumataas. Miguel, ang tatay mo, buhay pa, buhay. At ang mga ari-arian na iyon, nakuha nila dahil sa kasinungalingan na iyon. At ikaw ang nagtulak sa akin upang pumirma sa mga papeles na iyon. Ang mga papeles na magbibigay sa inyo ng lahat. Natahimik silang dalawa. Ramdam ko ang kaba sa kanilang mga dibdib. Alam nilang narinig ko na ang lahat. Alam nilang mayroon akong katibayan. Ang mga papeles na iyon, sabi ko, tumatayo at kinuha ang aking bag. Ang deed of absolute sale na pinapirmahan mo sa akin, Miguel. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin niyon? Ibig sabihin niyon, ibinenta mo ang aking mga ari-arian sa presyong wala naman talagang nagbayad. Ibinenta mo ang aking tahanan, ang aking kinabukasan, para lamang sa pera. Natigilan si Miguel. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Sila naman,
tila naghahanda na para sa isang laban. Hindi namin inaagaw ang bahay, ma, sabi ni Lan. Ang kanyang tinig ay tila nagpapaliwanag, ngunit puno ng kasinungalingan. Ang lahat po ng iyan ay para kay Miguel, para sa future niya. Hindi na po kayo bata, ma. Kailangan na pong magpahinga. Magpahinga? Ulit ko, tumawa ng malakas. Ang gusto ninyong mangyari ay iwanan ako sa lansangan, hindi ba? Ang gusto ninyong mangyari ay makuha ang lahat ng ito para sa inyong sarili. Ang pera, ang bahay, ang lahat. Tiningnan ko si Miguel, ang aking anak. Ang lalaking akala ko ay hindi hahayaan akong magdusa. Ngunit ngayon, nakikita ko ang kanyang kasabwat. Nakikita ko ang kanyang kasamaan. Miguel, sabi ko, ang aking tinig ay nabasag. Sana nagkamali ako. Sana hindi ito ang plano ninyo. Sana hindi ninyo gagawin ito sa ina ninyo. Hindi siya sumagot. Tanging ang mga mata niya, ang nagsasalita, mga mata na puno ng pag-iwas at pag-aalala. Alam ko na ang lahat. Ang plano nila ay mas malaki pa kaysa sa akala ko. Hindi lang ang mga ari-arian ang gusto nila, kundi ang aking buong buhay. Sa sandaling iyon, sa gitna ng aking maliit na apartment, sa gitna ng usok ng kasinungalingan, naramdaman ko ang aking lakas, ang aking tapang. Handa na akong lumaban. Handa na akong bawiin ang lahat. Ang aking pagbabago ay kumpleto na. Ang babaeng itinulak sa pader ay hindi nahihintay pang mabagsak. Siya ay lalaban. Kabanata 8, ang hatol sa nagtaksil. Ang mga salita ni Atsemer Santos ay tila mga matalas na sundang na tumataga sa puso ng aking dating buhay. Ginanghapag, sabi niya, may sapat na tayong ebidensya. Ang mga recording, ang mga bank statement, ang mga pekeng dokumento at ang testimonya ng inyong anak, sapat na ito upang isampa ang kaso. Ngunit kailangan nating kumilos agad, bago pa nila mailipat ang natitirang ari-arian, lalo na ang ating paboritong bahay sa San Juan. At Tyre, ang utos na bigla ang dumating ay parang isang malakas na hangin na sumampalo sa aking mukha. Ang aking paboritong bahay, ang bahay kung saan kami unang nanirahan ni Nestor. Ang bahay kung saan lumaki si Miguel. Hindi ko hahayaang makuha nila iyon. Santos, sabi ko, ang aking tinig ay puno ng determinasyon. Kailangan nating ipa-freeze agad ang mga ari-arian nila. Lalo na ang bahay na iyon, hindi sila dapat makalusot. Agad na kumilos si Ate Santos. Sa tulong ng mga kasamahan niya at ng mga dokumentong aking ibinigay, nagawa naming makakuha ng isang court order na nagpapahinto sa anumang transaksyon o paglipat ng mga ari-arian na nasa pangalan ni Miguel at maging ni Le. Ito ang naging unang malaking tagumpay. Naramdaman ko ang pagbigat na tila nabawasan sa aking dibdib. Makalipas ang ilang araw, habang nag-aayos ako ng mga gamit sa aking kasalukuyang tinutuluyan, biglang may kumatok sa pinto. Hindi ito ang karaniwang pagkatok ng kapitbahay o ng naghahatid ng pagkain. Ito ay malakas, mahigpit, at may awtoridad. Nang buksan ko ang pinto, isang grupo ng mga unipormadong pulis ang sumalubong sa akin. Ang kanilang mga mukha ay seryoso, walang bahid ng ngiti. Ginanghapag? Tanong ng isa sa kanila, ang mukhang pinuno. Opo, ako po iyon, sagot ko. Ang aking puso ay nagsimulang kumabog ng malakas. Mayroon po kaming hatol mula sa korte, sabi niya. Isang arrest warrant para kay Miguel Hapag at sa kasamahan niya, si Lan Reyes. Hindi ako makapaniwala. Ang lahat ay nangyayari ng napakabilis. Ang mga plano, ang mga paghahanda ay tila nagbunga na agad. Saan po sila? Tanong ko, kahit na alam ko na ang sagot. Sa kanilang opisina po, Ginanghapag. Ang kanilang kumpanya, sagot ng pulis. Tungkol po sa mga kasong tax evasion, malversation of funds at paggawa ng pekeng dokumento, partikular na ang mga papeles patungkol sa pagkamatay ng inyong asawa. Tanda ko ang sinabi ni Miguel, ang kanyang takot, ang kanyang pag-amin. Tanda ko ang mga sinabi ni Attorney Santos tungkol sa pagiging malakas ng aming kaso. Ngayon, narito na ang bunga. Nakiusap ako kung maaari akong sumama.
Sa aking kasalukuyang kalagayan, bilang ina at bilang asawa ng lalaking pinaniwalaang patay, gusto kong masaksihan ang paghuli sa kanila. Sa kabila ng lahat, sila pa rin ang aking pamilya o ang mga dating pamilya ko. Sumakay kami sa police vehicle patungo sa opisina ng kumpanya ni Miguel. Ang gusaling ito na dati pinagkukunan natin ng kabuhayan, ngayon ay magiging saksi sa kanilang pagbagsak. Nang dumating kami, nakita ko ang mga pulis na nakapalibot sa gusali. Mayroon ding ilang mamamahayag na naghihintay sa labas na tila may alam na sa mga mangyayari. Ang balita ay mabilis kumalat. Pumasok kami sa loob. Sa loob ng maluwag at modernong opisina, nakita ko si Miguel at si Lan. Nakaupo sila, tila naguguluhan, ngunit ramdam ko ang kanilang pagkabahala. Nang makita nila ako, ang kanilang mga mukha ay nagpakita ng pagkagulat, pagkatapos ay takot. "Ma?" Bulong ni Miguel, tila hindi makapaniwala na naroon ako. Hindi ako sumagot. Tinitigan ko lamang sila. "Miguel Hapag at Lan Reyes," sabi ng hepe ng pulis, hawak ang isang folder. "Kayo po ay inaresto batay sa mga sumusunod na kaso: tax evasion, malversation of funds, estafa, at paggawa ng pekeng dokumento." Narinig ko ang paghinga ni Lan na tila nahinto. Si Miguel naman ay parang gusto ng bumagsak sa sahig. "Lahat ng ito ay bunga ng inyong mga kasinungalingan," dagdag ng hepe. "Ang pagpapanggap na patay ng inyong ama, ang paglilipat ng mga ari-arian gamit ang mga pekeng dokumento, at ang lahat ng pandarayang ginawa ninyo." Dinala sila ng mga pulis palabas ng opisina habang ang mga mamamahayag ay nagkakagulo. Nakita ko ang kanilang mga mukha, puno ng kahihiyan at kawalan ng pag-asa. Ang kanilang pagmamataas, ang kanilang kasakiman ay nauwi sa pagkakakulong. Habang papalayo ang patrol car na kinalululanan nila, nakaramdam ako ng kakaibang kalungkutan, ngunit kasabay nito ay may pagkamal ng katarungan. Ang hatol sa nagtaksil, ito ang kinahinatnan ng kanilang mga ginawa. "Ginanghapag," sabi ni Attorney Santos lumapit sa akin. "Malinis na po ang ating ebidensya. Ang pag-aresto sa kanila ay simula pa lamang. Ang mga ari-arian ay malaki ang posibilidad na maibalik sa inyo." Tumingin ako sa kanya, isang maliit na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang aking dating buhay ay nawala na. Ang aking asawa ay napatunayang isang manlilinlang. Ang aking anak ay naparusahan sa kanyang mga kasalanan. Ngunit ang aking pagkatao, ang aking dangal, iyon ay nanatili. At higit pa roon, nakamit ko ang katarungan. Ang huling hakbang na lamang ay ang pagbawi sa aking tahanan. Ang bahay na iyon sa San Juan, ang bahay na puno ng aking mga alaala. Hindi ito basta-bastang ibibigay sa akin. Ngunit mayroon na akong abogado, mayroon na akong ebidensya, at mayroon na akong lakas na lumaban. Ang hatol ay dumating, hindi lamang para kay Miguel at Lan, kundi para sa lahat ng nagsamantala sa akin. Ang hatol na ito ay nagsilbing paalala na ang kasakiman ay may katapusan, at ang katotohanan, kahit gaano pa kahirap, ay laging mananaig. Ang aking paglalakbay ay hindi pa tapos, ngunit alam kong, sa tulong ng katarungan, makakabangon ako. Makakabangon ako, hindi bilang biktima, kundi bilang isang babaeng lumaban at nanalo. Ang hatol sa nagtaksil ay hindi lamang isang legal na desisyon. Ito ay isang pagpapatibay ng aking tapang at ng aking karapatan. Kabanata Sumayna, ang huling kaparusahan, karangalan at kalungkutan, pinalawak. Ang balita ay dumating na parang isang malamig na hampas ng alon sa baybayin ng aking buhay. Ang lalaking nagtago sa pangalan ni Mang Nestor, ang lalaking tinawag kong Jose sa huling sandali ng katotohanan, siya ay natagpuan. Patay na. Hindi ko alam kung saan ko unang hahanapin ang aking mga damdamin. Mayroon bang bahid ng paglaya sa pagtatapos ng kanyang kasinungalingan? O ang bigat ng lahat ng taon ng panluloko ay nagdulot lamang ng mas malalim na kalungkutan? Ang damdamin ay tila isang malabong hamog, hindi ko tiyak kung alin ang uunahin. Nang gabing iyon, ang aking mga mata ay nanatiling dilat. Ang mga alaala,
ay naglalaro sa aking isipan na parang isang lumang pelikula na paulit-ulit na ipinapalabas. Ang unang pagkikita namin ni Nestor, ang pagmamahal na akala ko ay hindi matitinag ang aming mga pangarap para sa hinaharap. Pagkatapos, ang biglaang pagkawala, ang pagluluksa, ang pagpapatuloy. At ngayon, ang katotohanang ang lahat ng iyon ay naging isang malaking kasinungalingan. Ang pagtataksil ni Jose, ang kanyang kasabwat na si Miguel, at si Le, ang babaeng nagpanggap ding minamahal siya. Sila ang mga tauhan sa isang malaking teatrong kani-kanina lamang ay nagtapos. Iniwan akong nakatayo sa entablado na walang kasama, naghahanap ng susunod na eksena. Nang sumunod na umaga, sa gitna ng katahimikan ng umaga, nagkaroon ako ng isang malinaw na desisyon. Gusto kong bigyan siya ng isang simpleng paglilibing. Hindi dahil sa labis na pagmamahal, kundi dahil sa huling respeto na nararapat sa isang tao, kahit pa ang kanyang buhay ay nabalot ng kasinungalingan. Ito ay isang paraan upang tapusin ang isang kabanata, upang bigyan ng sarado ang isang malaking katanungan na bumabagabag sa akin. Nakipag-ugnayan ako sa mga awtoridad at sa tulong ni Atr. Santos nakuha ko ang mga labi ni Jose. Sa isang maliit na seremonya sa tabi ng isang ilog na malapit sa ating bansa kung saan ang tubig ay dumadaloy ng malaya at walang humpay, kasama lamang si Miguel na ang mukha ngayon ay tila isang larawan ng pagsisisi at kalungkutan, at si Atr. Santos nagpaalam kami. Ang kanyang katawan, na dating puno ng buhay at panloloko, ay nasa isang simpleng urn na lamang. Hindi na siya ang Nestor na aking nakilala, ngunit ang lalaking nasa urn na iyon ang naging sanhi ng aking malaking pagdurusa. Sa agos na ito, sabi ko, hawak ang urn, ang aking tinig ay mahina ngunit puno ng pagpapatawad at pagtanggap. Kung saan malaya ang tubig na umaagos, sana'y malaya ka na rin sa iyong mga kasalanan, Jose. Dahan-dahan kong ibinuhos ang abo sa rumaragasang tubig. Ang kanyang peking buhay ay natapos na rin kasabay ng paglubog ng kanyang pinagtaguan sa kawalan. Pagkatapos niyon, mayroon pa akong isang huling obligasyon, o marahil isang personal na paglalakbay na kailangang tapusin. Kailangan kong harapin si Le, ang babae na naging kasangkapan sa kanyang kasinungalingan, ang babaeng naniniwala na siya ang minamahal niya. Ang pagnanais na ito ay hindi para sa paghihiganti, kundi para sa saradong kabanata. Pumunta ako sa kanyang bahay. Hindi ito ang dating malaking bahay sa San Juan, ngunit ito ay ang kanilang itinayong mundo, na ngayon ay tila naglalaho na rin. Nang mabuksan niya ang pinto, nakita ko ang kanyang pagkagulat. Siguro ay hindi niya inaasahan ang aking pagbisita. "Ano ang kailangan mo?" tanong niya. Ang kanyang tinig ay matigas, nagtatago ng isang uri ng pagtataka at pag-aalala. Naglabas ako ng isang sobre mula sa aking bag. Naglalaman ito ng halagang pera. Hindi ko ito binilang ng husto, ngunit sapat na ito para sa kanya para sa ilang panahon. Ito ay hindi kabayaran sa aking sakit, kundi isang simpleng paraan upang tapusin na ang lahat ng koneksyon sa pagitan namin. "Ito," sabi ko, inabot ang sobre, "para sa iyo at para sa lahat ng nangyari." Tiningnan niya ang sobre, pagkatapos ay tumingin sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng pagtatanong. "Ito ang katapusan," sabi ko. Ang aking tinig ay malinaw at matatag. Ang katapusan ng lahat ng kasinungalingan, ang katapusan ng lahat ng panloloko. At sa huling pagkakataon, bago pa siya makapagtanong, inihayag ko ang katotohanang matagal nang bumabagabag sa akin. "Jose, ang dating asawa mo, hindi ka niya minahal ng totoo. Niloko ka niya, tulad ng panloloko niya sa akin. Ang lahat ng iyon ay para lamang sa pera, para sa kanyang sariling kapakanan. Ang kanyang mukha ay tila namutla, ang kanyang dating tapang ay napalitan ng pagkalito at sakit. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang pagkilala sa katotohanan. Pareho kaming nabiktima ng lalaking iyon." "Umalis ka na," sabi niya, ang kanyang tinig ay halos hindi na marinig. "Huwag ka nang bumalik pa." Umalis ako, dala ang bigat ng pagtatapos, ngunit mayroon ding uri ng kapayapaan na dala ng pagpapahayag ng katotohanan. Ang huling hakbang ay ang pagbalangkas ng aking hinaharap.
ang diborsyo. Ang paghihiwalay kay Jose, hindi lamang sa papel, kundi sa lahat ng aspeto ng aking buhay. Lumapit ako kay Ate Santos, ang aking gabay sa gitna ng kaguluhan. Gusto ko na pong formal na makipagdiborsyo kay Jose, sabi ko. At gusto kong makuha ang aking nararapat, ang lahat ng aking pinaghirapan. Sa tulong ng aking abogado at sa lahat ng ebidensyang aming nakalap, ang mga recording, ang mga dokumento, ang pag-amin ni Miguel, naging malinaw ang desisyon ng korte. Ang mga ari-arian na pinaghirapan ko, ang bahay sa San Juan, ang mga lupa, ang aking mga naipon, lahat ay ibinalik sa akin. 80% ng kabuuang ari-arian ay napunta sa akin. Ang natitirang 20% ay napunta sa estate ni Jose na ngayon ay hawak ng mga autoridad para sa mga natitirang utang at mga gastusin. Ang diborsyo ay nagbigay sa akin ng kalayaan. Ang katarungan ay natamo. Ngunit sa pagbabalik ko sa aking tahanan, sa aking dating tahanan sa San Juan, ang katahimikan ay tila mas mabigat kaysa dati. Ang mga alaala ay naroon pa rin, bawat sulok ay may kwento. Ngunit ngayon, ang mga kwentong iyon ay tila nababalot ng kalungkutan. Si Miguel ay nasa kulungan pa rin, nagbabayad sa kanyang mga kasalanan. Si Lan ay naglaho, siguro ay nagsisimula ng panibagong buhay, dala ang kanyang mga aral mula sa kasinungalingan. Si Jose, ang lalaking nagbigay sa akin ng sakit, ay wala na. Ako na lang ang natira. Napatingin ako sa aking mga kamay. Ang mga kamay na nagtrabaho, naghirap at nagtiis. Ang mga kamay na ngayon ay humahawak sa aking hinaharap. Malaya na ako. Mayroon na akong pera, mayroon na akong tahanan. Ngunit ang kalungkutan ay naroon pa rin. Ang kawalan ng isang tunay na kapares, isang kasama sa pagtanda. Hapag, sabi ko sa aking sarili, ang aking tinig ay mahina ngunit may pagtanggap. Wala ka ng asawa. Wala ka ng anak na malapit sa iyo. Pero, malaya ka na. Oo, malaya na ako. Malaya mula sa panloloko. Malaya mula sa kasinungalingan. Ngunit ang pagiging malaya ay hindi nangangahulugan ng pagiging maligaya. Ang pagiging malaya ay nangangahulugan ng pagharap sa hinaharap ng mag-isa. Napangiti ako, isang malungkot na ngiti. Ito na ang aking bagong buhay. Isang buhay na kailangan kong simulan muli, na kailangan kong punuin ng bagong kahulugan. Ang aking karangalan ay naibalik, ngunit ang aking puso ay puno pa rin ng mga peklat. Ang pagharap sa pagtanda ng mag-isa ay isang malaking hamon, isang hamon na kailangan kong harapin ng may tapang. Alam ko, bilang isang babaeng dumaan sa lahat ng ito, kaya ko. Kailangan kong kaya, para sa aking sarili. Para sa aking dignidad. Ang aking paglalakbay ay hindi pa tapos. Ito ay isang bagong simula. Isang simula na puno ng pagharap sa katotohanan sa kabila ng kalungkutan. Kabanata 10, muling pagsilang. Mula sa abo ang alikabok ng nakaraan ay tuluyan ng humupa. Ang mga anino ng panloloko at pagtataksil ay unti-unting naglalaho, napalitan ng isang bagong liwanag. Hindi ko inakalang ang pagbagsak ko ay magiging simula ng aking muling pagbangon. Ang bawat luha na aking iniyak, ang bawat gabing hindi ako makatulog, ay tila nagbigay daan sa lakas na ngayon ay aking nararamdaman. Nasa harap ako ngayon ng mga dokumento ng kumpanya. Hindi na ito ang mga papel na naglalaman ng mga kasinungalingan at pandaraya. Ito na ang mga dokumento ng aking kinabukasan. Ang mga ari-arian na ibinalik sa akin, ang mga negosyong dati ay hindi ko pinansin, ngayon ay nasa aking mga kamay na. Ginang hapag, sabi ni Ate Jean Santos, nakangiti. Ang lahat ay maayos na. Ang kumpanya ay nasa pangalan ninyo na. Ang mga ari-arian ay nakalista na sa inyo. Ano na po ang inyong susunod na plano? Tiningnan ko ang kumpanya, ang dating kumpanya ni Mang Nestor, na ngayon ay naging aking kumpanya. Naalala ko ang aking mga pangarap noon, ang mga ideyang nais kong ipatupad, ngunit hindi ko nagawa dahil sa aking dating sitwasyon. Ngayon, ang lahat ng iyon ay posible na. Plano ko, sabi ko, tumingin sa labas ng bintana,
kung saan ang lungsod ay abala sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Gusto kong magsimula ng bago. Gusto kong ipakita na ang isang babae, kahit na nasa katandaan na, ay kaya pa ring mamuno. Kaya pa ring magtayo ng isang bagay na makabuluhan. Sinimulan kong baguhin ang kumpanya. Hindi agad ito madali. Marami ang nagdududa, lalo na ang mga dating empleyado na may koneksyon sa nakaraan. Ngunit hindi ako natinag. Nagpatawag ako ng mga pulong. Nagpakilala ako ng mga bagong tao, mga kabataang may bagong ideya, mga babaeng may tapang at determinasyon. Pinatunayan ko sa kanila na ang aking pamumuno ay hindi lamang tungkol sa pera, kundi tungkol sa pagbabago, pag-unlad at pagbibigay ng pag-asa. Sa aking pamumuno, ang kumpanya ay unti-unting umunlad, hindi lamang sa usaping pinansyal, kundi pati na rin sa pagiging isang mabuting lugar para sa mga empleyado. Nagbigay ako ng mga benepisyo, ng mga oportunidad para sa paglago, lalo na para sa mga kababaihan. Nais kong ipakita na ang kasarian ay hindi hadlang sa tagumpay. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago sa aking buhay ay hindi lamang sa aking profesional na aspeto. Ito ay sa aking personal na buhay. Ang dating kalungkutan na aking nararamdaman ay unti-unting napalitan ng isang uri ng kapayapaan. Ang kapayapaan na nagmumula sa pagiging malaya, sa pagkamit ng hustisya at sa pagbibigay ng makabuluhang layunin sa buhay. Naisip ko ang aking mga dating pangarap, ang paglalakbay sa iba't ibang lugar, ang pag-aaral ng mga bagong bagay, ang pagtulong sa mga nangangailangan. Ngayon, lahat ng iyon ay nagiging posible. Hindi ko na kailangang maghintay pa. Isang araw, habang nagbabasa ako ng mga balita, nakakita ako ng isang artikulo tungkol sa isang charity drive para sa mga kababaihang naulila. Dito ko naisip, bakit hindi ako magtayo ng sarili kong pundasyon? Isang pundasyon na tutulong sa mga babaeng katulad ko, mga babaeng naapi, mga babaeng nawala ng pag-asa, mga babaeng nangangailangan ng tulong upang makabangon. Sa tulong ni Atchern Santos at ng mga bagong kaibigan na aking nakilala, naitatag namin ang Hapag Foundation. Ang layunin nito ay simple. Bigyan ng pagkakataon ang mga kababaihan na magkaroon ng sariling negosyo, na magkaroon ng edukasyon, at na magkaroon ng sariling tinig. Hindi ito naging madali, ngunit ang bawat tagumpay ng isang babae na natulungan namin ay nagbibigay sa akin ng higit na kagalakan kaysa sa anumang pinansyal na kita.